Ate, akin na yan. Kunin mo. Pinalimusan ko yan, ate. Akin na yan. Kunin Pinaghirapan mo. ko hingin yan. Ate, akin na. Bakit mo kukunin? Ate, akin yan eh. Akin na to, no? Nakatulog lang naman ako, pero awak-awak kasi nanlilimos po ako dito. Eh, yun na nga eh. Kung hindi ka tatanga-tanga at natutulog dyan, di sana hindi ka nakuha ng pera. Ate, akin na yan. Ayoko nga. Magmakaawa ka muna. Ate, gutom na ako. Eh na lang yung perang meron ako ngayon eh. Napalimusan ko. No. Magmakaawa ka. Lumod ka, tapos umiyak ka. Dali na, galingan mo para ibalik ko sa'yo. Ate. Umiyak ka, dali, lumod ka. Luhod, Ate, gusto ko akin na. magmakaawa ka. Ate, akin na yung pera. Ano ba? Huwag mo ko hawakan. Pulubi ka. Ate. Ano ba? Ate, mahawa ko na yung pera. Alam mo, ikaw na pulubi ka. Tumayo ka. Ang pangit-pangit mo. Nakakapangit ka sa school namin. Nakakainis ka naman. Ate, wala naman ako ginagawa sa'yo ah. Alam mo kung anong kasalanan mo? Anong mali mo? Yung mukha mo, yung pagkatao mo, tingin mo yung paa mo, yung kuko mo, lahat. Ano? Wala ka masabi kasi totoong pangit ka. Tsaka ang bango mo. Ano pa bango mo? Tae? Huwag mo sabihin tae. Ate, hindi pa kasi ako nakakaligo ng maayos eh. Kasi hindi pa ako nakaka-uwi sa amin. Kawawa ka naman, pero okay lang yan. Bagay sa'yo yung pagiging mahirap, dungis, lahat bagay sa'yo, pati ang mukha mo. Pangit mo, ang baho mo, mukha kang mahirap. Tsaka ikaw, salot ka, pulubi ka, magnanakaw ka, no? Magnanakaw ka? Ate, ano ako magnanakaw? Ikaw nga kumuha ng pera ko. Hindi, tatanga-tanga ka, mga salot kayo, mga perwisyo kayo, mga pulubi kayo. Patay gutom? Patay gutom ka ba? Ha? Para magbakaw ka sa 50 pesos? Ha? Eh, yun nga lang po yung pera na kuha ko, ate. Gusto mo to? O, kainin mo! Sarap? Ha? Ano? Masarap? Sumagot ka, masarap ba? Tsaka akin na nga to ulit. Akin naman talaga to. Yung mga pera na kukuha mo, amin naman talaga to yung mga oportunista kayo, mga salot, perwisyo. Eh, paano sa inyo? Eh, iba ng tao yung nagbigay sa akin yan. Ate, akin na yan. Huwag mo kumakan! Ate, akin naman yung pera eh. Kadiri ka! Teka lang! Kat! Anong ginagawa mo? Wala nang pasok, di ba? Kinuha niya po kasi yung pera eh. Akin po yung pera. Namamalimos lang ako Ma'am, dito. wala akong ginagawa. Siya yung kadiri na naninawakan niya ako, nadidiri ako! Kat, pwede ba? Alam ko na yung mga karakas mo eh. Alam ko yung ugali mo. Sa classroom pa lang, alam ko na. Anong ginawa mo sa kanya? Kinuha niya po yung pera eh. Hindi. Akin po yun. Nakatulog lang naman po ako dito, ma'am. Anong Sa mukha nito? gilid. Tapos, Saka ibigay mo yan? akin na yung Hindi! pera. Huwag mo akong bumakan! Tama na! Tapos sumasagot ka pa sa akin? Wala Wala kang siya respeto? pagtanggol? Eh bakit? Porket ba pulubi siya? Hindi ko siya pagtatanggol? Eh siya naman yung nasa tama, di ba? Ikaw yung nasa mali kasi kinuha mo yung pera niya. At hindi yan sa'yo. Hindi. Alam mo kung anong tama? Ako, maganda, mayaman, siya ang mali. Kasi pulubi pang, tsaka wag mo siya pinagtatanggol. Ako dapat Eh, ma'am, pinagtatanggol. pero ako naman po talaga kasi yun nandito sa kanya. Kinuha niya lang sa akin. Ma'am, tulungan niyo po ako. Kuya, alam ko, sa'yo yung pera niyan. Kaya ikaw, pwede ba? Ibigay mo yan? Kung hindi, susumbong kita sa parents mo. Yoko nga. Tsaka, pag mo nga akong dinuduro-duro, alam mo kayong mga teacher, ikaw na guro ka. Kaya ka sumasahod dahil sa aming mga estudyante, kapal ang mukha mo. Kala mo naman kung sino ka ba talino, bobo ka rin naman magturo. Wait, Kat. Huwag mong iniisi yung teacher, ha? Sinakripisyo namin lahat para sa mga estudyante para matuto. Yan ba natutunan mo? Kasamaan? O sadyang pinabayaan ka lang ng parents mo dahil ganyan ugali mo at hindi nila makontrol yan. Hoy, Ma'am Eden, yun na nga eh. Kaya ganito, kasi wala akong natututunan sa iyo. Bobo ka kasi magturo. Alam mo, nakakainis ka magturo eh. Wala naman talaga kami natututunan. Ganun. O sige, humanda ka sa akin. Papatawag kita sa counselor's office. Pati yung parents mo. Ipatawag mo, kala mo naman natatakot ako sa'yo. Wala ka namang kwenta, isa ka ng guro. Wala kang ambag dito sa... Nakaambag dito sa Pilipinas. Ang yabang-yabang mo, akala mo naman kung sino ka. Yung tatanggulong pa itong pulubi na to. Ha? Ikaw? Tama na! He! Di porket teacher ka, kala mo hindi kita papatulan, ha? Sumusobra ka na, ha? Umuwi ka na sa inyo. This oras na. Kala mo naman kung sino. Kuya, pasensya ka na ha. Student ko yun eh. Talagang ganun yung ugali niya. Pero, nasaktan ka ba?
medyo masakit po yung mga hampas niya, pero yung pera po kasi ma'am, pangkain ko na lang po kasi ngayong gabi yun eh. Ako, sorry ha. Eh, kasi next time, huwag ka na lang dito tumambay, baka makita ka ulit niya. Eh, kung gusto mo, doon ka na lang tumambay sa kabilang kanto. Doon kita bibigyan ng pagkain kung sakaling mapadaan ako doon. Pero sa ngayon, ito na lang natira sa akin. Wala pa akong sahod eh. Naku ma'am, maraming salamat na balik mo yung 50 na kinuha nung masamang baliw na buhok na sisiw yung kulay pula. Sama na ugali nun, pati kayo, dinamay pa. Huwag kang mag-alala. Eh, tuturuan ko yun ng leksyon. Tsaka yung mga ginagawa niya, pati sa mga classmates niya, hindi na rin maganda. Pati sa teachers na kagaya ko. O siya, sige. Aalis na ako kasi pupunta pa ako sa family gathering namin. Bumili ka ng pagkain. Maraming Baka busog salamat ka. ma'am. O, sige na, maiwan muna kita ha. Tama-tama, makakabili na ako ng lugaw. Saan na ba to si Eden? Ma, pasensya na ha. Oo, yan, Nalito- tinatawagan pa nga kita. Eh, naiwan yung phone ko sa school eh. Pasensya na. Ba't ngayon ka lang? Kanina pa hinahanap ka ng mga tao dito. Eh, Mami, may tinulungan pa po akong pulubi doon eh. Pulubi? Tanga ka ba? Uunahin mo pa yung pulubi? Kesa sa event na to, alam mo napaka-importante nito. Nandito lahat ng mga mayayaman nating kamag-anak. Eh, hindi naman po natin siguro kailangan na makipagkompetensya sa kanila. Kung mangailangan ng tulong, may trabaho naman po ako. Hanggang hindi tayo pwedeng di makipagkompetensya sa kanila. Alam mo kung bakit? Mga doktor yan, mga inhinyero. Eh ikaw, ano ang kinuha mong kurso? Teacher? Kailan ka pa umasenso dyan sa pagka-teacher mo? Ikaw nga ang dumadaing na halos yung sinasahod mo, halos doon din napupunta. Tapos may pagtulong ka pa sa pulubi. Eh, Alam mo, ang dami-dami natin babayaran. Ma, gusto ko naman yun eh. Kahit gumasto pa ako sa school namin, para naman yun sa mga estudyante ko. Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi mo? Ha? Nagagawa mo pang magmalaki dyan sa kursong kinuha mo? Kung gumaya ka lang kay Ibet, oh, di sana nakakasabay ako dyan sa mga kamag-anak natin na yan, oh. Tinan mo, ang gagara ng cellphone, ang gagara ng damit, at mukhang mga paldo ang wallet. Tama na nga yung pangungumpara. Matino naman yung trabaho ko. Tsaka walang mga inhinyero o ano man dyan kung walang guro. Oo nga, matino nga. Ang sinasabi ko yung asenso. Kung ikaw ma-asenso ka, di hindi ako namamblema. Hindi ko sinasabi sa yung Eden, walang ganito, walang ganito, walang ganito. Siguro maluwag ang lahat. Kung gumaya ka lang kay Ibet, at least kung ayaw mong gumaya sa kanya, nagtayo ka na lang ng negosyo na talagang mabilis-bilis ang asenso. Kaysa dyan sa teacher, tinan mo ha, pagdating sa atin, magagagawa ka pa ng lesson plan. Wala ka ng pahinga. Oh, Mi! Oh, Late na ba ako? Hindi naman. Okay lang. Nandito ka pala ngayon. Ba't hindi mo naman sinabi na uuwi ka pala? Sana sinundo kita. Kailangan ko pa ba ipaalam sa nauwi ako? Bakit naman hindi? Kapatid mo ko, di ba? Paano mo pa siya masusundo? Eh, ito nga pinapupunta lang kita rito, late ka pa nga dumating. At ang sabi mo, nagpakain ka ng pulubi. Ewan ko ba sa'yo? Oh, Eden, kumusta na? Okay lang naman. Kumusta pagiging teacher? Proud ka sa pagiging teacher mo? Hindi ka gumaya sa akin? Nasa ibang bansa ako. Marketing manager ako. Ikaw, magkano sahod mo? Eh kung sumama ka sa akin, di sana malaki-laki din sahod mo. Tingnan mo sahod ko. 200k ang monthly ko. Ewan ko ba dyan? Tingnan mo yung leg mo. Nagkakagwitter na. Kakaturo. Marami pang natutunan yung estudyante mo sa'yo. Di ba wala? Grabe ka naman. Meron naman. Tapos parang proud na proud pa siyang teacher siya. A-attend ka ng party, alam mo malaking evento, naka-uniforme ka pa. Ano, magtuturo ka dito? Wala na akong panahon para umuwi, ma. Yun sinasabi ko sa'yo eh. Sa sarili mo nga lang, wala ka ng panahon eh. Paano ka pa? Eh kung ibang kurso ang kinuha mo, hindi ganyan talim-tali ka na lang sa pagtuturo. Magpapalit ka lang ng uniforme, wala ka pang oras. Sige ma, Yvette, puntahan ko muna yung mga pinsan natin. Uy, uy, uy! Sandali lang. Bakit? Magbihis ka muna. Talaga to? Pupunta ka doon, ganyan nga itsura mo. Anong gusto niyo? Umuwi muna ako? Umuwi ka muna. Magbihis ka muna. minsan Nakakaya ka. Minsan bigyan mo nga kami ng kahihiyan. Kami nga rito hindi magka-intindihan sa ayos ng pagsusuot namin tapos ganyan ka. Umuwi ka muna at magpalit ka ng damit.
Para Gusto mo magugas ka dun sa likod? hindi mo binabandera yung kurso mo. Naka-uniform ka? Umuwi ka muna. Umuwi ka muna. Umuwi ka muna. Magbihis ka dun, nakakaya. Ano bang problema sa uniform ko? Magbihis ka nga dun, Mio. Alin ka dun. Magbihis ka. Nakakainis. Ewan. Napahiya tayo. Ganyan nga yan eh. Maipilit na lang niya. Basta kung ano yung gusto niya, yun ang gusto niya. O di, hayaan mo siya. Gutom na ako. Ay, Tia, Ma'am, anong nangyari sa'yo? ma'am, ang sakit. May ulcer po kasi ako eh. Sobrang gutom na po talaga ako. Parang tama, may pagkain ako dito. Kumain ka. Sige, Ako, kumain ka naman. ma'am, maraming salamat. Ito, inumin mo ha. Maraming salamat. Sige, kumain ka. Ano? Okay ka na? Maraming salamat po ah. Naku, walang anuman yun. Alam mo, masaya ako kapag nakakatulong sa ibang tao, lalo na sa mga kagaya mo, na walang-wala talaga. Ma'am, maraming salamat talaga ha. Utang ko talaga sa inyo yung buhay ko. Hindi ko alam gagawin ko. Sobrang sakit na kasi ng tiyan ko. Buti dumating kayo, may pagkain na ako. Huwag ka mag-alala. Hanggat nandito ka pa, dito ka tumatambay, at dito din ako nagtatrabaho sa school na to, tutulungan kitang mapakain. Oh, maraming salamat po ah. Oh, siya, kumain ka na kasi may kailangan pa akong gawin eh. Sige po. Siya, kain ka na. Huwag ka nang Maraming hiya. salamat. Wow! Ang galing! Kaya pala lagi kang nawawala sa bahay. Kasi nandito ka, inaatupag mo tong salot sa lipunan na to. Babe, teka lang, Yvette. Sino siya? Kapatid ko. Ha? Kapatid mo pa rin bobo kong teacher na yan? Oo! Kat! Nakikipagrelasyon ka? Sa kapatid ko? Bakit? May problema ba doon? Oo, may problema. Yung ugali mo. Sa bagay, yung kapatid ko naman din, ganyan din yung ugali. So magkakasundo kayo talaga. Alam mo ikaw, ang liit-liit na nga ng sweldo mo, pinamimigay mo pa dito sa hampas lupang to? Wait, Yvette, hindi yan hampas lupa. Kasi naman, nanguhusga ka kaagad. Alam mo, mas nakikitaan ko pa siya ng potensyal eh. Pero kayo, hindi na. Kasi yung ugali nyo, hindi yan uusad. O ikaw na bobo kang teacher ka, ba't hindi ka gumayo dito sa baby ko? Maraming pera, ginagamit yung utak. Eh ikaw, bobo! Sabihan mo man akong bobo. Ako pa rin nagtuturo ng magandang asal sa mga tao, sa mga batang katulad mo, na hindi natutuunan ng pansin ng mga magulang. Narinig mo yun? Nilalait ka? Hindi ka naturuan? Anong panan? Eh kaya nga wala akong natututunan kasi nga tanga ka, wala kang kwenta teacher. Tsaka teka lang. Buka ko. Teka lang, sa kanya yan! Sa akin yan! Yung minamaliit ng sweldo ko, pinambili ko niyan, kaya akin yan. Ay! Arik ko naman yung pinapakailan tama ng na ko yan. ha! Ikaw, masyadong upakilomero eh! Uy, tama! Kapagin mo na lang yung ginagawa niyo dyan! Huwag ka nasaktan si ma'am. Mga bastos talaga kayo. Wala kayong respeto sa teacher. Nanghiya kayo? Baby, okay ka lang? Okay lang ako. Palibhasa kasi. Lit-lit na lang sa sweldo. Tinutulungan pa yung iba. Eh kasi nga bobo nga siya, baby. Ano ba? Mamaya ka sa bahay ah. Yari ka sa akin. Oh, pasensya ka na sa kapatid ko ah. Ma'am, ako yung hihingi ng pasensya sa inyo. Nag-away pa kayo dahil sa akin. Wala yun, ano ka ba? Tsaka yung inumin, bibilhan na lang kita ulit. Hindi na ma'am, okay na po. Malaking bagay na sa akin to. Didiskarte na lang ako ng tubig dyan. Baka maliit na rin po kayo sa klase nyo. Sige na po, okay lang po ako. Hindi, okay lang yun. Tsaka, pasensya ka na lang sa kapatid ko. Hindi ko rin alam na nakipagrelasyon pa yung estudyante ko sa kapatid kong yun. Ayun, nagsama sila. Mga pareha ng ugali. Pero huwag kang mag-alala. Ganito na lang. Ako na bahala. Bibilhin kita ulit ang Hindi inumin. na po, okay lang po ako. Hindi, okay lang talaga. Tara, samahan kita. Miss. Ay! Sorry, sir. Friends? Ma'am Eden? Oo, ako nga. Ano po nangyari sa inyo? Wala namang nangyari sa akin. Naglalako na lang ako. Ma'am, sorry. Teacher po kayo, di ba? Oo. Natanggal ako sa trabaho eh. Kinunan ako ng lisensya. Ganun po. Ma'am, lumalakas na kasi yung ulan eh. Baka doon na lang tayo sa loob mag-usap. Tara, Sige. Tara po. Ma'am, umupo muna po kayo dyan.
Salamat ha. Eh, ma'am, medyo nagugulantang pa ako sa mga nangyayari kasi teacher po kayo tapos tinanggalan po kayo ng lisensya? Natanggal po kayo sa trabaho niyo? Kasi yung pamilya ko, ginawan ako ng kwento, ginawan ako ng issue na makapagtatanggal ng lisensya ko. Pati na rin yung, naalala mo yung babaeng estudyante ko na naging Oo, karelasyon ng yung kapatid ko. masamang ugali na pula yung buhok. Kinuha yung 50 sa akin. Oo, pati yung parents niya, nakipagsabutan doon sa pamilya ko para matanggal ako. Sama nga talaga yung ugali nun. Wala naman akong magagawa eh. Kaya ito, kung saan na lang ako naglalako, nakaka-survive naman ako kung kahit papaano. Eh ikaw, parang umasenso ka na. Yun nga, ma'am. Sa araw-araw na binibigyan niyo ako ng pagkain, sa araw-araw na tinutulungan niyo ako, nagkaroon ako ng lakas ng loob na tulungan din yung sarili ko. Kaya may mga trabaho akong in-applyan tapos natanggap ako, na-promote, nakaipon. Kaya ito, nagkaroon ako ng sarili kong mga negosyo. Nakapagpatayo na rin ako ng bahay. Tapos ma'am, kaya pala bumalik ako sa school kung saan kayo nagtatrabaho. Nagtanong ako doon para hanapin kayo. Eh, wala na daw po pala kayo doon eh. Hindi ko naman po alam kung saan kayo nakatira. Gusto ko po talaga kayong hanapin, balikan ulit. Para saan naman? Magpasalamat. O ngayon, nandito na ako. Pwede mo na akong pasalamatan. Pero, sa totoo lang, masaya ako kung ano yung narating mo sa buhay. Eh, ma'am, kaya gusto ko tang mahanap noon kasi bukod sa gusto kong magpasalamat, crush kita. Grabe ka naman. Crush agad? Hindi, ma'am. Seryoso kasi parang iba yung pakiramdam ko ng mga araw na tinutulungan mo. Kaya, ma'am, pwede bang ikaw yung maging mom ng magiging anak natin? Ano mo pinagsasabi mo? Hindi, joke lang. Siyempre, liligawan muna kita, ma'am. Pero, gusto ko tang tulungan dahil mabuti kang tao. Kumain ka na ba? Magluluto ako para sa'yo. Ako, salamat ah. Halika na, ma'am. Teka lang, wait lang. Ano bang trabahong ibibigay mo sa akin? Ma'am Eden, may sarili na akong kumpanya. Bibigyan kita ng isang department na ikaw yung magmamanage. Tsaka ako na i-explain sa'yo sa loob. Kumain na muna tayo. O sige, pero simula ngayon, huwag mo na akong tawagin mo. Baby Eden. Grabe ka naman. Ang bilis. Sige na. Nagaling ka na. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, excuse me. Hi, good morning, Miss Galieta. Di ba ikaw yung teacher ko nung high school? Oo, mabuti na alala mo pa. Okay, so nandito ako para magpasa ng resume at mag-apply ako sa inyo. Magpapasa ka sa sarili kong company. Ito, company mo to? Paano nangyari yun? Eh, di ba dati ka lang teacher? Eh, akala ko nga nawala ka na sa mundo eh. Di ba nawala ka ng pag-asa dati? Ano nangyari? Alam mo, hindi ko malilimutan yung ginawa mo. Isa ka sa nagpa-report sa akin. At ginamit mo yung mga parents mo na mga makapangyarihan para mawalan ako ng lisensya. Pati yung pamilya ko, ganun din yung ginawa. Pero, ako, hindi mawawala ng pag-asa. Kasi may isang taong tumulong sa akin. So ano nga nangyari? Paano ka nga yumaman? Paano ka nakarating sa posisyon mo na yan? Huwag mong sabihin nanlandi ka ng mga matatanda, no? Na mayayaman? Siguro ganun ginawa mo. Hindi ako ganung tao. Kahit anong sabihin mo na masasama tungkol sa akin, hindi ko yan ginawa. At yung taong tumulong sa akin, yun lang naman yung pulubi na inagawan mo ng pera. Pulube? Yung mabaho? Oo. Yung nasa harap ng school? Yun ba? Tinutukoy mo? Oo, di ba nagulat ka kung paano siya yumaman? Hindi ko na kailangan tukuyin paano siya yumaman. Ang importante ngayon, may sarili na akong company. At kung gusto mong mag-apply dito, pwede naman kitang tanggapin bilang janitress. Alam mo, di bali na lang. Kung magiging janitress na naman sa kumpanya mo, wag na lang. Ayaw mo ng janitress? Sige, okay lang. Pero sisiguraduhin ko na hindi ka matatanggap sa iba pang company. Anong company? Hindi pwede. Alam mo, sorry na. Huwag ka na magalit. Yung mga nakaraan, hiyaan mo na yun. Tsaka kailangan ko ng trabaho, hindi pwedeng pati yung ibang company, idadamay mo. Bakit parang gusto mo magkaroon ng trabaho, ura-urada?
Eh, kasi naman, nalugi kasi yung kumpanya ng mga magulang ko. Kaya kailangan ko ng trabaho. Huwag mo yung idamay. Huwag mo naman Tingnan mo, pati yung parents mo, na nagsinungaling tungkol sa akin, nakarma na rin. Dahil sa iyo yun eh. Pero natutuwa ko na nalaman yun. Pero hindi pa rin kita tatanggapin kahit anong awa pa ang gawin mo. Ma'am, alam mo ma'am, tanggapin mo yung sorry ko. Tsaka yung sinabi ko dati na bobo ka, hindi totoo yun. Alam mo, kung tutusin ang galing-galing mo nga po. Favorite teacher nga kita. Kung alam mo na, sinasabi ko nga sa mga classmate natin, ang galing-galing mo eh. Kaya ma'am, patawarin mo na ako. Kailangan mo talaga ng trabaho. Maawa ka naman sa akin. Yun ba yung favorite? Mm-mm. Yung sinasagot-sagot ako? Alam mo, pwede ba umalis ka na? Akala ko nakapagtapos ka. Natutunan mo pa yung iba pang mabuting asal. Pero hindi, ganun ka pa rin. Kaya pwede ba? Umalis ka na sa office ko. Sige na nga. Ha, Ibet, sakit ng bewang ko. Oo nga, nakakapagod maging mahirap. Ang hirap ng ganitong trabaho. Parang buong bayan na, nawalisan natin eh. Okay lang pa yan? Ikaw kasi, winaldas mo yung pera ko. Eh, syempre, pinadala mo eh. Sagot mo ako eh. Responsibilidad mo ako eh. Natural, gagastos ako kakain, mag-grocery. Pabira ka naman, Mi. Sobra-sobra naman yung ginawa mong waldas. O eh, paano? Saan tayo kakain nito? Ewan ko, wala akong pera eh. Meron ka ba? Wala. Paano yan? Manghihingi tayo. Ay, naku, hindi. Pabira ka naman, Mi. Dapat bumali pala tayo. Eh, sadla mo na lang yung hikaw mo. Natitira na lang. Sadla mo na. Ito na nga lang Pagkain lang. Ito na nga lang natitira doon sa mga pinadala mo eh. Bira naman. Ay, Ayan. ayun oh. Tingnan mo, Mi. Baka ba pera? Yan ang Baka, parking. baka magbigay. Ikaw, tanong mo. Tanong mo, baka sakaling pwede pagkain lang. Lalapit pa ate. Ano? Tara. Ano ba? Tingnan na natin, lalapit naman eh. Hingin na lang natin. Sige. Diba? Huwag na tayong tumayo, nakakapagod. Hihingi lang naman tayo. Kaya nga eh. Kunyari ka dyan, para maawa sa atin. Ha? Kunyari ka, para maawa sa atin. O, ayan na, papalapit na, dali. Sabihin mo, palimus Tara na, baka mali tayo sa date natin. Sir, ma'am. Ay, kilala ko to eh. Teka lang. Mas kilala ko kayo. Ito yung pulubi dati, Mi. Natatandaan mo ba? Han, ito yata yung kapatid mo ah. Oo, tsaka yung nanay ko. Sila lang naman yung nagpalaya sa akin at nanira sa profession ko. O ano? Ano ng buhay ngayon meron kayo? Naglilinis dito sa buong bayan? Masarap ba yung buhay na ganun? Uy, Eden, sorry na. Baka naman pwedeng bigyan mo naman kami ng pangkain lang dyan. Nagugutom na kami ni Mami. Kanina pang umaga kami hindi nakain eh. Eh, baka makahiringi kami sa inyo ng konting pangkain. Ang sakit na ng tiyan namin ni Ibet eh. Hindi pa kami nag-aalmusal. Alam nyo, gusto ko kayong tulungan. Yung nabalitaan ko, yung nangyari sa inyo. Pero napagtanto ko na hindi kayo deserving na tulungan. Kasi sa ginawa nyo sa akin. At ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit mo nilihim sa amin na umuwi ka pala ng Pilipinas kasi nakadispalko ka ng pera dun sa abroad, sa pinagtatrabahuan mo. Kaya dito ka, umuwi para magtago. Alam mo na ba ito, Ma? Ano? Ngayon ko lang yan nalaman. Sa'yo ko lang yan nalaman. Yan yung anak mong paborito. Nilihim lahat sa atin. O ano ngayon? Pati ikaw, nadamay sa kamalasan niya. Mi, sasabihin ko naman sana sa'yo eh. Inunahan lang ako. Oh, ikaw, nagmamagaling ka na ngayon? Asa yung pera mo? Nandiyan na sa pulubing yan? Hoy, Alam mo, kinukot-kot ka lang yan eh. teka lang ah. Pera ko, binigay ko sa pulubi. Di ba walang-wala akong dati? Kasi, siniraan niyo nga ako sa trabaho ko. Kaya naging pulubi ako kung ano-ano lang binibenta ko. Kaya itong pulubi na sinasabi niyo, siya yung tumulong sa akin. Paano? Nagsikap siya. Kung natatandaan niyo, ilang taon na yung nakakaraan. Hindi ko na questionin kung paano siya yumaman. Pero ang alam ko, masaya kami para sa isa't isa. At tinulungan niya ako para bumangon ulit sa buhay. Oo, tama yung ate mo. Hindi siya yung tumulong sa akin. May ibang tumulong sa akin tapos nakitaan ako ng potential. Magaling pala ako sa business. Magaling pala ako magpatakbo ng pera gamit ang utak ko. Pero ikaw, mukhang ikaw yung walang utak eh.
Dahil sa mga pambabastos mo sa ate mo, tsaka yung mga ginawa mo sa pamilya nyo, mukhang deserve mo nga talaga na mapunta ka sa ganyang sitwasyon ng buhay. Alam niyo, ang yayabang mo. Eh, Hihingi na nga lang kami ng pangkain, ayaw niyo pa. Ang dami yung pang sinasabi. Eh ngayong meron na kayo, ngayong magaling na kayo, hindi na makahingi ng tulong sa'yo. Ha, Eden? Hindi mo alam yung kinilalagyan mo, hindi ka magiging ganyan, kundi rin dahil sa nanay mo. Bibigyan ko kayo ng tulong kung magbabago kayo. At sana lang, kung ano man yung profession meron ako ngayon, at hindi ko kinakaya yung pagiging guro ko dati. Kasi, yun yung passion ko. Tara na. Plada. Hindi Yayabang mi, no? Hindi talaga tayo binigyan ng pangkain. Paano? Tara, doon tayo maghanap sa kabilang parking. Gutom na talaga ako. Parking na nga lang tayo. Tara.